At kabilang sa pinaka-inaabangan ang resulta ng mayoral race sa Makati, baluarte ng mga Binay. Doon kalaban ni Senador Nancy Binay ang kanyang bayaw na si Congressman Luis Campos, asawa ni Mayor Abby Binay. Pero bago yan, kamustahin po natin ang botohan doon sa live na pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Tina. Yes, Vicky, matapos dumagsa ang maraming botante sa Nemesio Yabut Elementary School kaninang umaga, ay nabawasan na yung bilang ng mga boboto pagdating ng hapon. At kasama sa mga nagtiis sa mainit na panahon at pabugso-bugsong ulan ay mga senior citizen. Mula Laguna, sakay pa ng ambulansya nang dumating sa presinto kung saan siya bumoboto sa Makati, si Adalberto Lavinia, 72 years old na cancer patient. Gusto lang din po niyang bumoto. Tinanong naman din po namin siya kung gusto niyang bumoto. Malaki ang priority polling place sa ground floor ng Nemesio Yabut Elementary School. Pero maraming senior citizen ang piniling umakyat na lang ng hagdan para sila mismo ang magpasok ng balota sa kanilang presinto. May mga nag-akalang nawala sila sa list of voters pero naiba lang pala ang kanilang presinto. This is the number that we have been using, 0895A. So now, sabi ko, kailan nyo pinost yan? Siguro daw mga 2 weeks ago. Ganon, 2 weeks ago. So, but without telling us na we're supposed to do that. Nakaboto rin sila sa priority polling place Kalaunan. Si Rolando Tumalon, inilipat ang voter registration mula sa Mindanao patungong Makati pero hindi rin nakaboto. Last election, nakaboto pa kami sa province sa Zamboanga. Ang pinapaliwanag nila, posible ang verification daw ng application for transfer registration namin, may mga problema na nangyari siguro. Ang reklamo naman ng isang botante, naka-shade na umano ang posisyon ng party list sa balotang inabot sa kanya. Napansin lang anya ito nang i-shade na ang gusto niyang party list, kaya na-overvote siya sa party list. Sabi ko gusto kong makount yung vote ko sa kasi baka pag dalawa yung shade nito, hindi makakount. Sabi ko kasi aware naman ako na isa lang ang ang iboboto na party list. Chine-check ko front and back, wala, malinis lahat. Kaya nagtataka ako bakit, baka kasi dahil senior, hindi niya nakita na baka na-shadean niya or dalawa na-shadean niya. Hindi naman bababa sa dalawang automated counting machine sa paaralang ito ang nasira at di tumatanggap ng balota. Pero naayos din matapos ang may isang oras. Isa sa mga binabantayan dito sa Makati ay ang labanan sa pagkaalkalde. Dahil sa pangalawang pagkakataon, dalawang miyembro ng pamilya Binay ang naglalaban. Sina Senator Nancy Binay at Makati City Representative Luis Campos, asawa ni Mayor Abby Binay. Tumatakbo rin sa pagkaalkalde sina Victor Neri at Orlando Stephen Solido. Vicky, nandito tayo sa Makati Coliseum kung saan ginagawa ang canvassing ng mga boto dito sa Makati. May malaking screen dito sa loob ng Coliseum kung saan makikita ang mga pumapasok na resulta. Mula rito sa Makati, ako po si Tina Panganiban Perez. Nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Tina, habang nandyan ka nagko-cover, ramdam mo ba itong intense rivalry sa pagitan ni Senator Nancy Binay at ng kapatid niya na si Abby dahil yung asawa nga ni Abby ang tumatakbo at kumakalaban sa kanya sa mayoral race, Tina? Medyo, Vicky, dahil yung ilang mga botante na excluded o yung mga hindi nakaboto, ang concern talaga nila ay yung botohan sa mayoralty race. Dahil sinasabi nila, ito ang gusto ko, ito ang gusto niya, at gusto ko mabilang sana yung boto ko, makadagdag doon sa kandidatong gusto ko. So doon sa race na yon, sa mayoralty race, doon mo talaga mararamdaman yung kagustuhan ng mga taga-Makati na makaboto, Vicky. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Aabagin namin yung mga kaganapan dyan.